Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Barado si Buying. Nako, kapapasok lang Palacio at Buying. OMG, Anticlair Bendelo na naman. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito mga kababayan, si Claire Castro, no? Si PCOU si Claire Castro, nagsalita po patungkol sa balita, no? Patungkol sa pag-aresto. Planong pag-aresto ng ICC kay Senator Bato de la Rosa. Sabi po dito ni Anticlair, kahit may sesyon pa yan, o pwede silang arestuhin kahit nasa loob ng Senado. Aba, bakit? Kasi kapag hindi ito inalaw at kinanlong, it will be against the Constitution. Ayan mga kaubayan. Naniniwala si Palace Press Officer Undersecretary Atty. Claire Castro na maaaring hulihin si Senator Ronald Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado kahit mayroon pa itong sesyon. Ayon kay Castro, nakalagay sa Section 11 ng Article 6 ng 1987 Constitution na habang may immunity ang mga senador na hulihin sa loob sa loob ng Senado, hindi kasama dito ang may parusang higit sa 6 na taong pagkakabilanggo. Ayan mga kaubayan, ang talino. Kung ipilit umano ng Senado na protektahan si De La Rosa ay maaari umano silang lumabag sa mismong konstitusyon. Posibleng alam rin umano ito ni De La Rosa kaya't posibleng hindi ito humingi ng proteksyon sa Senado. Yan ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan, no? Nagtali-talinuhan naman si Castro, no? Pwede ba yun? Sa loob ng Senado aarestuhin mga kaubayan. Teka, mamaya may papakita tayong hindi patas na pagtrato kung baga. Basahin muna natin yung mga ilan sa mga komento ng ating mga kaubayan. Sabi niya, military yan, bihira lang ang military ang magpahuli ng buhay. Kung pipilitin na ipahuli, malaking resback yan, kaya magdahan-dahan ang humuli. Si Senator Hunasan isa rin, no? Oo nga military, bakit hindi nakulong? Oo. Narito ang article, ayan, nandito na yung article na yan, Well, huwag natin basahin, napakahaba mga kabayan. Mukhang hindi naman naniniwala yung taong bayan kaya Castro, Si Castro above the Supreme Court. Ayan If you are above the Supreme Court, kaya nga nasabi ko kanina, pati si Anticlair Bendelo. Diba? Bakit hindi ganito ang gawin nyo dito rin sa isang ito, diba? Kay Senator Bato de la Rosa, pwedeng hulihin kahit nasa sesyon, nasa loob ng Senado, pwedeng hulihin. Grabe Pero eto, si Saldico naman, papayagang humarap sa Senate hearing via Zoom ayon kay Lacson. Nasaan ang hustisya ninyo mga walang hiya kayo? Si Senator Bato de la Rosa may malasakit sa future ng ating mga kabataan, may malasakit sa ating bansa, hindi nagnakaw mga kaubayan, uhulihin kahit may sesyon. Narinig niyo kanina kay Castro Pero itong isang ito magnanakaw mga kaubayan, itong si Saldico magnanakaw sa kaban ng bayan, hindi haharap ng personal. Hindi haharap ng personal sa Senate hearing. Via Zoom lang mga kababayan. Nasaan ang hustisya ninyo? Hindi naman nagnakaw si Senator Bato de la Rosa.
Eto bilyones po ang bilyones po ang ninakaw. Via Zoom lang ang attendance. Ay grabe ito. What a special treatment, no? What a special treatment dito kay Saldico. Baka ganun din po ang gawin niyo dito kay Romualdez, ha? Nung nakaraan, sinabi pong pinagbabawalan na, nakaban na po si Romualdez of going outside the country, di ba? Baka isang araw malaman natin nasa ibang bansa na at Zoom pag investigasyon na naka-Zoom na lang din, no? Via Zoom na lang yung kanilang pag-attend. Nako. Malaking kalokohan ito mga kaubayan. Si Senator Bato de la Rosa hindi nagnakaw. Si former President Duterte hindi nagnakaw. No? Pero ito magnanakaw sa kaban ng bayan. Aray ko po. Isa lang pong ibig sabihin nito mga kaubayan. Yeah? Isa lang pong ibig sabihin nito. If you are against the administration, lalong-lalo na kung hindi ka kapartido, no? May paglalagyan ka, di ba? And if you are naman ay kasangga, no, kaalyado ng administrasyon, via Zoom okay na mga kaubayan. Inayutak na hustisya sa Pilipinas mga karbi natin, no? Niloloko nyo ba kami? Sabi dito, niloloko nyo ba kami? Grabe naman nakakakapalan niyang ginagawa ninyo. Kakapalan na talaga ito, mga kakapalan na ng mga pagmumukha ninyo, di ba? Anyway, ano pong masasabi diyan mga kabayan, i-comment nyo na lang at eto. Eto makinig ka Claire, sabi mo kanina pwedeng hulihin kahit nandyan sa Senado. Eto, sabi po dito ni Attorney Salvador Panelo, hindi nyo pwedeng ulitin kay Bato ang ginawa ninyo kay Pangulong Duterte. Bakit daw? Hindi magagawa ng administrasyong Marcos kay Senator Bato de la Rosa ang ginawa kay dating Pangulong Duterte, na dinala sa The Hague upang humarap sa kasong crimes against humanity dahil sa bagong alituntunin ng Korte Suprema hinggil sa extradition. Nilinaw po ni dating presidential spokesperson Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na si Senator Bato de la Rosa ay sakop ng bagong extradition rules na inilabas ng Korte Suprema sa gitna ng ulat na may inilabas umanong arrest warrant laban sa kanya ang International Criminal Court. Ayan mga kabayan, klarong-klaro po may bago po na extradition rule ang Korte Suprema at malamang ay hindi na po basta-bastang dadalhin doon ang isang Pilipino without trying dito sa Pilipinas, di ba? Yung hindi pa siya tinatrial dito sa Pilipinas, mga kaubayan. Dito muna sa Pilipinas bago doon. Hindi ba kayo nahihiya sa nangyari kay former President Duterte? Si former President Duterte, mga kaubayan, wala pong kasalanan sa Pilipinas. Kasi hindi naman po napatunayan sa Pilipinas yung mga inaakusa nila. Bakit? Nagkaroon ba ng conviction si former President Duterte dito sa Pilipinas about dyan sa extrajudicial killing na yan? Wala naman, di ba? Kaya hindi ka ba nahihiya, President Bongbong Marcos Jr.? Ipinadala mo doon yung isang Pilipino citizen na hindi man lang napatunayan na siya ay may kasalanan dito sa ating bansa. Dapat sana pinatunayan nyo muna na talagang may kasalanan yung tao dito sa ating bansa bago nyo po dinala sa ibang bansa. Di ba? Nakakahiya po mga kaubayan. Para sa akin lang nakakahiya pong mga ganitong ginagawa nila. Anyway, eto last po natin pag-uusapan. Binira ni Bong Nebriha si Boying
Sabi dito, anong sabi ng ICC kay Ombudsman sa pagpapa-aresto kay Senator Bato de la Rosa? Boying ang bato. Ay nako, ito talaga questionable hanggang ngayon kung saan galing ng impormasyon itong si Boying Rimulya na arestuhin na pala ng ICC si Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, no? Sabi nga doon sa ni Attorney Torion, no? Dapat humingi ng public apology. Dapat humingi di umano ng public apology itong si Ombudsman Boying Rimulya sapagkat hindi naman pala totoo yung kanyang impormasyon. At saka biruin nyo naman mga kabayan. No? Talagang sinungaling Bakit siya ang uunahin, di ba? Kung ako ang ICC, bakit Ombudsman ang uunahin kong pagsabihan? Di ba? So dapat DOJ, coordinated yan no? Bakit Ombudsman? Feeling DOJ pa rin ba? Hoy, Ombudsman Boying dapat humingi ka po ng public apology diyan sa binitawang pagsisinungaling. Hindi totoo 'di ba? Mag-public apology ka daw, sabi po ni Attorney Torion. Kung pwede lang naman po. Ombudsman ka po kasi hindi ka basta-bastang chismosa lang. 'Di ba? Sa susunod kasi dapat verified po yung pakakawalan natin mga impormasyon, 'di ba? Kasi nakakahiya po at saka bakit naman po ikaw ang unang naglabas ng impormasyon which is not hindi po yun hindi mo na trabaho yun Ano ba? Tawag dito? May tawag dyan yung inaangkin niya na lahat ng ng obligasyon tungkulin ng ating bansa, tawag dyan no? Sa waray-waray, yatang sasaranggapanan na, ni Boying. Sasaranggapanan ba? Asya na siguro ito, mga kababayan, sa waray. So anyway, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po dito kay Boying Rimulya? At eto, mga kababayan, panoorin po natin at bigyan natin ng reaksyon. Nako, patibong na inihanda, dinurog ng Korte Suprema. Aba, nako po Boying naprangka, pahiya, inabot. Eto mga kababayan. Ang problema kasi, sa dami ng issue laban sa korupsyon, laban sa kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan, ang ginagawa nila, lumilikha sila ng mga balita para mapagtakpan. Pero hindi mo mapagtatakpan yung kahit anong gawin mo, tuloy-tuloy yan. Pakinggan niya yung advice sa kanya ni Ombudsman Sammy Martires. Magtrabaho ka kasi. Hindi ka puro na lang press conference. Gusto mo palagi ka nasa dyaryo, nasa TV, nasa radyo. Ang hilig-hilig mo, masyado kang matakaw sa publisidad. Mr. Boying. Nagbibigay ng mga fake news. Si Ombudsman faker na siya sa akin ngayon. Ang problema. Isa pa yan mga kabayan, fake news, di ba? Akala ko ba itong administration ay galit na galit sa mga fake news? Pero mukhang nasa administrasyon din ang mga fake nagpapakalat ng fake news. For example na lang, isa dyan sa Malacanang, ba sa Palasyo, ito si Boying, si Torre, mismo ang presidente. Ang dami ng issue laban sa korupsyon, laban sa kawalan ng pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan ng taong bayan. Ang ginagawa nila, lumilikha sila ng mga balita para mapagtakpan. Pero hindi mo mapagtatakpan yung kahit anong gawin mo, tuloy-tuloy yan. Kaya yung rally dyan sa November 16, 17, 18 at pinapangunahan ng Iglesia ni Cristo at ng marami pang mga ibang religious organizations, mga negosyante, 30 followers, tuloy-tuloy na yan. Hindi nyo na mapipigilan yan. Kahit anong
fake news. Ang pilit yung itakip. Tuloy-tuloy na yan. Pupunta po ba kay Attorney Sal? Siyempre, hindi ba ako nananawagan dito sa program? 2 taon na yata ako, halos araw-araw. Sabi ko, lumabas sakali. It took me 2 years to keep on repeating myself. Finally, nagising na rin. Ano hindi magigising? Sobra na ang ginawa nila. So, Attorney Sal, kung si Ombudsman po ay nakikinig po sa inyo ngayon, Attorney Sal, meron po ba kayong payo sa kanya? Kasi obviously, this is a very irresponsible move to be announcing statements like that are not confirmed, Attorney Sal. Pakinggan niya yung advice sa kanya ni Ombudsman Sammy Martires. Magtrabaho ka kasi. Hindi ka puro na lang press conference. Gusto mo palagi ka nasa dyaryo, nasa TV, nasa radyo. Ang hilig-hilig mo, hindi ko maintindihan na masyado kang matakaw sa publisidad. Mr. Boy, gayahin mo yung kapatid mo, si DILG Secretary John Vic. Hindi mahilig press con. Galaw lang ng trabaho lang ng trabaho. Marami ang nagsasabi, Attorney Sal, na posibleng ginawa lang po ito to become a distraction at para malihis po yung atensyon ng mga kababayan natin dito po sa Pilipinas at maging sa ibang parte ng mundo to take their attention away from other more pressing issues dito po sa bansa, Attorney Sal. So, ano po yung masasabi nyo dito, Attorney Sal? Maaari po bang mangyari na arestuhin given the situation right now, Attorney Sal? And meron po kayong na-mention kahapon about a ruling sa Supreme Court, Attorney Sal. Maaari nyo po bang i-elaborate po ito? Unang-una, kanina ko pa sinabi na kahapon pa na ginawa lang ni Boy yan para takpan ng mga matitinding issue laban sa korupsyon. Kaya pagdating dun sa pag-aaresto, unang-una wala nga warrant of arrest at kahit na meron, hindi na nila mauulit yung ginawa nila kay Presidente Duterte kasi nagkaroon na ng mga bagong reglamento, napaka-stricto na ngayon na bago ka suko ng isang mamamayang Pilipino na hinihinging isuko sa anumang bansa o isang tribunal, kailangan dumaan sa mahigpit na paglilitis. Kailangan dumaan sa hukuman. Mahihirapan sila. Hindi na ganun kadali. Alright, Attorney Sal, at iginiit ng mga abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na walang legal na basihan ng gobyerno para gamitin ang Section 17 ng Republic Act 9851 para isuko siya sa ICC. Ayon sa law firm na Torion and Partners, ang naturang probisyon ay hindi maaaring gamitin ng walang proseso ng extradition at pahintulot ng hukuman dahil ito'y lalabag sa 1987 Constitution. Baksan mo muna yung mga niya sa kusina. Binigyan diin na walang extradition treaty ang Pilipinas at ICC at ang pag-atras ng bansa mula sa Rome Statute noong 2019 ay nagwakas sa anumang obligasyon na makipagtulungan sa korte. Dagdag pa nila, ang ICC ay hindi na maituturing na international tribunal sa ilalim ng batas ng Pilipinas, which also you have said, Attorney Sal. Ayon pa sa kanila, ang pagsuko ng isang Pilipino sa ICC nang walang utos ng hukuman ay lumalabag sa doktrina ng separation of powers at sa karapatang mabuhay at manatili sa sariling tahanan na nakasaad sa Constitution. Before, Attorney Sal, you have already mentioned with the case on former President Duterte na wala nga pong jurisdiction dito po sa Pilipinas ang ICC. Pero sinasabi niyo po ba na with the ruling of the Supreme Court recently that has been issued, nagkaroon po ba ng loophole ito pong issue sa extradition? Kaya nakuha si Duterte? Hindi. Actually, sa totoo lang, hindi kailangan nga ng mga dagdag na rules kasi maliwanag naman sa extradition na kailangan dumaan sa hukuman. Pero ang ginawa ng Korte Suprema, talagang klaro, pati yung kung anong gagawin mo, kailan ka magpa-file, anong gagawin mo, kailan ka sasagot, dadaan, sino tinatawan, mas pinalinaw nila. Pero walang kaduda-duda na kahit nasa ilalim ng dating extradition treaty at sa ilalim din ng Rome Statute, kailangan talagang dumaan sa hukuman. Kaya matagal na natin sinasabi, wala nang bago niyan.
Ako nga, natutulig na ako sa aking mga paulit-ulit na pagpapaliwanag eh. So yun mga kababayan, ano pong inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Maraming salamat po.